Ngayong araw na to mga sir, pag-usapan natin gasolina. Okay, so yung mga laman ng vlog natin, pag-uusapan natin unang-una yung klase ng gasolina na available sa Pilipinas. Pangalawa, pag-usapan natin ano ba yung ibig sabihin ng 4-stroke engine. Okay? Pangatlo, pag-usapan din natin yung ano ba yung tinatawag natin na octane. Pang-apat, ano ba yung compression ratio na makikita nyo sa kotse natin or sa motor or sa big bike and so on. At pang-lima, pag-usapan natin yung marerecommend kong klase ng gasolina para sa motor or sa kotse nyo. Let's go! Okay, so nakikita nyo dito sa harapan natin, meron tayong green na gasolina, meron din tayong red na gasolina, tapos meron tayo nitong color blue na gasolina. Dito sa Pilipinas, yung green tinatawag natin tong unleaded. Itong pula, tinatawag natin tong premium. Ito naman blue, usually, ang tawag talaga dito is super premium. Pero gusto ko lang linawin sa inyo mga sir, na itong tatlong klase ng gasolina na to, pare-pareho silang unleaded. Ito kasing term na unleaded, naging ano na to naging barok na term natin mga Pinoy, na pag sinabing pinakamurang gasolina, unleaded agad yung sinasabi natin. Hindi ko nababaguhin yung nakasanayan natin. Pero gusto ko lang iparating sa inyo, itong lahat ng gasolina na nasa harapan natin, lahat sila ay unleaded. Okay. Minsan pa nga, itong pula sa blue, naririnig ko sa mga gasoline boys, saka mga taxi drivers, ang tawag nila dito is leaded gasoline. Wala na pong leaded gasoline sa Pilipinas. Wala nang leaded na gasoline sa buong mundo. Kasi yung lead, matagal na po siyang pinagbawal. Kaya po, yun nga po yung sinasabi natin na lahat ng gasolina na nandito, lahat sila ay unleaded. Proceed na tayo dun sa number 2, which is yung 4-stroke engine. Bilang babala pala, huwag kayong maglalagay ng gasolina sa mga maninipis na plastic container. So mapapansin nyo yung pinaglagyan ko ng gasolina yan, tumabingi na siya. Okay? Hindi na siya diretso. Ewan ko kung napapansin nyo sa camera, pero ayan, hindi na siya diretso. Kaya kasing ma-deform ng gasolina na matapang yung mga maninipis na plastic. So, pwede yan mag-cause ng aksidente. So, just for the sake of this vlog or experiment, ginawa natin to. So, yun lang. Babala lang. Huwag nyo tong gagawin. So, sa 4-stroke engine, meron tayong tinatawag na intake. Meron tayong tinatawag na compression. Meron tayong tinatawag na combustion. Tapos, yung pang-apat is yung tinatawag natin na exhaust. Okay, isa-isahin natin tong strokes ng engine or yung cycles ng engine. Pero, actually, dito tayo magfo-focus kasi yung topic or yung vlog natin, dito talaga yung kanyang focus dito sa compression saka sa combustion cycle. Sa intake cycle, ang unang ginagawa ng ating makina is nagbubukas yung intake valve, tapos yung piston natin bumababa. So, parang kumbaga sa tao, nag-i-inhale ka. Nag-i-inhale ka ng hangin saka ng gasolina. Yun yung first na stroke ng engine. Yung pangalawang stroke ng engine, ang mangyayari sa kanya is magsasara yung intake valve, tapos yung piston natin tataas naman siya. Ang mangyayari is kino-compress natin yung gasoline saka air fuel mixture natin. Kasi ang gasolina, hindi po yan sasabog pag wala pong kompresyon. Ibig sabihin, kung yung gasolina na nandito sa ating bote, ito, kahit nalagyan ko to ng lighter, hindi po to sasabog. Magliliyab siya, pero hindi siya sasabog. Para po ang gasolina natin sumabog siya, kailangan po ito is i-compress natin or siksikin natin para pag binigyan mo siya ng lighter, bang! Sabog yung mangyayari. Yung pangatlong stroke naman ng engine, yung tinatawag natin na combustion. Yun yung moment na pag na-compress na natin yung piston, tapos nag-spark na yung spark plug, yun po yung tinatawag natin na combustion. Tapos yung pang-apat, ang mangyayari is pag angat ng piston, yung exhaust valve natin is ilalabas niya yung usok or yung maduming hangin. Yun naman kumbaga sa tao, yun yung inhale, yun naman yung kabaliktaran, exhale naman, nilalabas natin yung masamang hangin. So sana naintindihan nyo yung 4-stroke engine, meron kang intake, hinga,
Pangalawa, compression, kasi sabi ko sa inyo, yung gasolina, kailangan niyang masiksik para magkaroon ka ng sabog. Pangatlo, yung nasiksik mo na gasolina, lalagyan ng spark plug, magkakaroon ka ng pagsabog, yung piston mabababa dahil dun sa pressure. Tapos pang-apat, pag angat ng piston, yung exhaust valve mo mag-exhale or ilalabas niya yung masamang hangin. So, yun yung tinatawag na 4-stroke engine. Next naman mga sir, yung tinatawag natin na octane rating. Pag sinabi natin octane, ang ibig sabihin yan is yung ability of the fuel to resist detonation. Ngayon, before natin pag-usapan tong detonation, pag-usapan muna natin yung mga tinatawag natin na octane numbers. So usually, pag nagpunta kayo ng gasolinahan, merong octane rating na nakasulat na 91, may nakasulat 95, meron ding 98, meron ding 99 plus. Meron mga ganyan may mga nakasulat na ganyang numero pag nagpapagasolina kayo. Usually, yung octane na 91, yan yung tinatawag natin na unleaded. Ngayon, meron tayong mga octane rating na sabihin na natin 95. Ito naman yung gasolina natin na tinatawag nyong premium. Tapos, meron naman tayong 95 pataas. Ito naman yung tinatawag natin na super premium. Itong 91, 95, saka 95 plus, the higher the number, the higher octane, ibig sabihin yan, mas nare-resist niya yung detonation. Mas mataas yung octane, mas nare-resist niya na mag-detonate, mga sir. Ngayon, pag-usapan natin ano ba yung detonation na yan. Ang ibig sabihin kasi ng detonation is yung habang umaakyat ngayon yung piston paakyat dyan, dapat sasabog lang yung gasolina sa moment na magkaroon ka ng spark dun sa spark plug. Dapat dun lang siya magkakaroon ng pagsabog. Ngayon, meron sila tawag na premature detonation. Ibig sabihin ng premature detonation is habang umaangat yung piston, dahil sa init at pressure na nabibuild up dito sa loob ng ating cylinder, nagkakaroon ng sariling pagsabog yung gasolina. Yung sarili mong air and fuel mixture na na-compress, dahil sa init sa loob, nagkakaroon siya ng sarili niyang detonation. Self-detonation. So, nagkakaroon ka ng premature detonation. So, ang nangyayari, imbes na yung spark plug, yung magbibigay ng sabog, nagkakaroon ka ng sarili mong pagsabog dito sa area na to. Okay? So, nagkakaroon ka ng tinatawag na flame wave. Okay? Yung apoy mo, nagkakaroon pa kasi ng tinatawag na parang shock wave yan. Kasi pag sumabog yan, may shock wave yan. Nagkaroon ka ng self-detonation dito sa part na to. Pag yung shockwave dun galing sa taas, tapos yung shockwave galing dun sa self-detonation, nagbanggaan sila, okay, itong moment na nagbanggaan sila, itong moment na yan, ang tawag dyan is knocking, or tinatawag natin na engine knock. Yung ano na yan, yung shockwave na yan, or yung pagbanggaan ng shockwave na yan, yan yung nagkakaroon tayo ng knock na tunog. Okay, pinging, pinging sound na hindi nyo actually maririnig yan pag beginners kayo. Ang nakakarinig yan yung mga mekaniko talaga natin. So, yan yung reason kung bakit tayo naglalagay ng mas mataas na octane para ma-prevent natin tong self-detonation, para maiwasan natin yung self-detonation. Ngayon, ang tanong, kailan ka ba dapat magkabit ng higher octane? Para malaman natin kung kailan ka dapat magkabit ng mas mataas na octane ng gasolina, kailangan malaman mo muna yung compression ratio ng iyong motor or ng iyong sasakyan. Meron tayong tinatawag na compression ratio. So, ang ibig sabihin ng compression ratio, makikita nyo yun actually sa manual ng sasakyan nyo. Tapos, minsan makikita nyo yan sa internet, hanapin nyo lang yung specification ng motor nyo. Meron tayong parang recommendation na kung ano yung compression ratio mo, ito dapat yung gasolina mo. So, usually, yung recommended na gasolina para sa inyo, nasa user manual nyo na yon. So, ito, dinidiscuss ko lang sa inyo, ano yung relationship ng compression ratio dun sa
nirecommend dun sa manual nyo na gasolina. So, meron tayong tinatawag na, for example, meron tayong 9:1. Makikita nyo yan sa inyong manual. Yung 9:1, usually, ang gagamitin yan is yung mga gasolina na ang octane rating is 89 papuntang 96. Dapat yan yung octane rating na ikakabit mo sa motor mo o sa kotse mo. Ito yung unleaded. Ngayon, pag yung motor o yung sasakyan is nasa 10:1 na range, ang octane rating na dapat nasa sasakyan mo is 92 hanggang 100. Ito ngayon yung tinatawag natin na premium. Tapos, pag yung sasakyan mo naman is nasa 11:1 ang compression ratio, ito naman yung gasolina, dapat gagamitin mo yung 96 hanggang 102. Ito na yung tinatawag natin na super premium. Ngayon, magbibigay ako ng example. Sa Yamaha NMAX, ang compression ratio natin is 10.5:1. So, kung ako, titingnan ko sa chart, yung 10.5:1, pwede siya rito sa dalawa. Kasi kalahati siya nung 10:1 saka 11:1. Ako talaga, ang kinakabit ko sa NMAX or yung kinakarga ko sa NMAX ko is ito, premium or yung super premium. Okay, so that is how you choose your gasoline. Di ba, Sir Mel, yung NMAX mo 180cc na? Opo, kaya nga ang kinakarga ko sa motor ko is either premium or yung super premium. Pero mas madalas talaga, mga sir, ang kinakabit ko sa motor ko or ang kinakarga ko sa motor ko is super premium. Okay? Sir Mel, pwede ba akong gumamit ng gasolina na 95 or 97 or 99 octane para sa motor ko na ang kailangan lang is 91? The answer is yes. Okay? Pero, you wouldn't get any power. Okay? Hindi naman siya nakakadagdag ng top speed or ng acceleration. Pero yung gasolina kasi na premium saka super premium, meron silang mga tinatawag na fuel additives, fuel enhancers na nakakatulong dun sa paglinis ng mga carbon deposits ng makina natin. For example, dito sa unleaded na gasolina, meron to mga medyo onting fuel enhancer na nakakatulong para linisin yung makina mo. So, yung mga carbon deposit, mga carbon build-up kasi yung iniiwasan natin para magkaroon dun sa loob ng makina natin. So, sabihin na natin na si unleaded, meron siyang, exaggerated lang natin meron siyang asin. Okay? Yan yung kanyang additive. So, si premium, meron siyang asin, saka meron siyang paminta. Okay? Ibig sabihin, medyo mas marami siyang fuel additive kaysa kay unleaded. Ngayon, kapag ikaw naman ay nag-super premium, meron siyang asin, paminta, saka meron siyang magic sarap. Okay, in-exaggerate ko lang para mas maintindihan nyo. So, ibig sabihin, kung stock lang yung motor mo, at ang recommendation lang is unleaded lang yung ikabit mo, pero ang nilalagay mo is yung super premium, ang pwede mong makuha is itong mga fuel additives na to para makatulong sa makina mo. Pero, hindi po siya nakakatulong para magkaroon ka ng additional acceleration, additional top speed, or kung ano man ang effect sa makina natin. Ang natutulong niya lang po sa makina ng isang motor na ang recommendation lang ay unleaded is this one. Nagkakaroon ka lang ng additional fuel additives para magkaroon ka ng mas magandang sunog sa loob ng iyong makina. Mas cleaner burn ang tawag natin dyan. Okay, so dito na tayo sa last portion ng video natin regarding sa fuel recommendation ko. So kung yung motor mo ay stock lang naman, so just follow your manual, check mo kung ano yung nakasulat doon, tingnan mo kung ano yung compression ratio, check this vlog ulit kung saan ka papasok doon sa compression ratio na yon, kung 9:1 ba, 10:1 or 11:1, then follow kung ano yung gasolina na para sa'yo. Maraming salamat kay Ebenezer James Valdez for recommending this topic. Siya yung nanalo or siya yung napili ko sa subscriber edition na gasolina vlog, kaya meron tayong vlog na ganito, mga sir. So yun lang, sana i-share nyo to sa mga kaibigan nyo. Huwag nyo kalilimutan na mag-like, tapos mag-comment down below kayo kung meron akong nakalimutan sabihin. Comment lang kayo sa baba. Tapos syempre, huwag nyo nang kalimutan mag-subscribe kung nagustuhan nyo tong video na to. So yun lang, mga sir, till next vlog. Yes sir, bye.